Mga suki, magandang gabi sa inyo, magandang hapon. Maray na daw sa Indo, gabos. Ako po si Joseph, isang sari-sari store owner. Ito po ang ating mini podcast, ang panglimang edisyon. Panglima na po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga bagong stock na dumating at yung mga update sa price kung meron man. At isa pa po, ang send po natin i-update ay yung status po ng ating binayaran doon sa ating BIR, yung last quarter. Okay? Yung update natin sa ating mga produkto na dumating, so far, last week ang naubos natin, naubusan tayo last week ng premium na stick. Meron tayong premium stick na dumating at yung mga roller coaster, meron na rin tayo niyan. At yung quick overload, payless na chili masi, sweet and spicy, granules, yung Mr. Chips naman na Miss Mais, mababinta to eh. At ang iba pa dito ay yung tubig na refresh na 1 liter. Ang 1 liter naman, mabinta naman yan dito sa yung mga customer natin na nagta-tricycle. Yan ang palaging binibili sa akin dito sa tindahan. Okay. Yun ang ating ang ating update sa mga product na bagong dumating. So far yung price naman natin doon steady pa rin. Wala pa rin pagbabago, pero merong isang produkto tayo na tumaas po ang presyo. Ang isa na po dyan yung Oreo. Medyo mataas ang lumpat na kanyang price. Kasi yung price namin dati nasa around 71 pesos lang yung per pack. Ngayon po ay 75 pesos na ang per pack. Kaya sa per pack, ang pag ikaw ay bibili ng per pack noon ay 75 pesos ng price. Pero sa tingin po natin noon dito sa store ay 8 pesos lang po ang bawat isang peraso. Okay? Ngayon po, di ba nag-struggle tayo doon sa ating bayarin sa BIR. Nakasabi ko nga nung una, pumunta tayo doon sa bangko para magbayad ng BIR natin. So far, hindi pa po sila nag-a-accept. Ngayon, ang ginawa ko po, inaral ko muna yung sa Paymaya para makapagbayad tayo doon na pwede na pala talaga. At nasubukan ko po rin po at pwede na po talaga. Ayan, ito na po ang ating nabayaran gamit ang Paymaya. At yung binayaran po natin ay yung last quarter. At yung last quarter po naman natin, ayan. Ito po ang ating last quarter payment sa ating BIR. Ayan na. At tika muna. Ito pala yung confirmation. At ito na yung print ko yung yung resibo ng Paymaya. Kasi naka lang yun sa pwede mo naman siyang i-print. Okay, kaya print ko na siya para for future use. Okay? Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang nangyari ngayong ilang araw? Meron ba? Sabi na, may nakakalimutan ay. Kapag ganito nag-record na, meron talagang nakakalimutan. Okay. Ang pagkikwento natin ngayon, kung paano ba mag-prepare doon sa BIR. Kasi yung sa BIR natin, yung informed ba natin ito? Yung 2551Q na form, yun doon ka po mag-fill up. At meron na po yun na yung offline na software na doon ka na po mag-fill up. At ang isa pa po doon, pag nag-fill up ka na, meron naman doon, i-click mo na lang. Kaya madali naman aralin siya. At ano pa? Kapag nagawa na nyo na po yun at na-validate na, ang gagawin nyo, isisend nyo na po doon sa email. Yung confirm yung email
na ginagamit nyo sa BIR. Tapos, after a day po niyan, pwede nyo na po siyang matingnan at pwede nyo na po siyang i-print. Pag na-print nyo na po yun, ay doon ka na po magbabayad. Ganun po ang ginagawa. Di pagkatapos naman noon, pwede na. Itatago na natin yung mga files kasi pagtapos na naman ng taon, doon naman ulit natin yun oongkatin yung mga binayaran natin. At meron pa palang reminders doon kasi yung ating fire, after 6 months ata yun mag-due, magkukuha tayo ng bagong certification na tayo yun sa Bureau of Fire, Bureau of Fire Inspection. Sila naman na nag-i-issue. At ngayon po, ang inaasahan ko pong dumating ngayong week, sana dumating na po yung wings powder natin. Ano pa? Yung mga wings. Tapos, ano pa? May dumating pa ba tayong iba ngayong araw? Ay, meron pala. Ang dumating ngayong araw, yung birch tree ng twin pack at yung meron na ulit yung may promo. Yung naka 10+1 na birch tree, available na po ulit siya dito sa ating store ngayon. At, ano pa? Meron pa ba tayong update sa mga product? Okay. At nag-book na rin pala yung yung sa yung palaman natin sa pa yung Eden cheese. Meron na ulit tayo. Pati yung tang na pineapple at saka yung orange, may darating na po tayong stock. At yan, maganda-ganda na ngayon ang yung week natin kasi yung mga supply natin ay unti-unti na po silang nagdumadating at na-replenish natin yung mga kulang na stocks. Sana tuloy-tuloy na po yun. At sana naman po wag nang dumaan sa atin yung bagyo kasi expected na darating po yung bagyo around 17 or 18 ngayong January. Matatamaan daw yung yung Bicol, pero hindi naman parang doon lang naman siya sa dagat, pero mahirap na magtansya kasi bagyo yun di ba? Kailangan ulit natin maghanda. At sa paghahanda naman natin sa bagyo, gaya dito sa amin, dahil palagi nagbabaha dito, alam nyo na kung bakit palagi nakakarton ang aming mga stocks, kasi pag nagbabagyo, ang ginagawa namin yan ay hinahakot namin doon sa loob ng bodega. At kaya madami rin naman kami ditong balde sa tindahan kasi ang purpose nun, yung gaya ng asukal, asin, harina, at kung ano ba pang mga nakaripak ay dapat ilagay doon sa balde na may sealed at dadalhin yan po doon sa bodega natin. Kasi medyo mataas doon ng konti kumpara mo dito sa atin sa store sa loob. Pero ang tindahan natin ito, ilang beses na kami nitong ayos ng flooring. Kasi dati, medyo mataas, naka-high ceiling pa ito. Ngayon, hindi na siya high ceiling, low ceiling na ang ating tindahan. Kasi nga po, yung ayos natin ng flooring, tinaasan, bumaba na yun ang kisame. Kaya yun ang resulta. Kaya sana naman, wag nang sobrang ulan. Kasi pag sobrang ulan ang nangyayari dito, kahit hindi bagyo, bumaba na. Siguro sa pagdami na ng mga nagbubukas ng subdivision, gaya ni sa urban dyan sa Clupa. Kasi nung wala pa niyang Clupa at wala pang yung Villa Karangahan, dito po sa aming lugar, dito po sa Philobel, wala po kami ditong naranasan na baha. Yan po ang katunayan po niyan. Walang baha po dito. Kasi yung tubig, merong tinatawag yan sa part ng Clupa na ngayon, na danaw ang tawag doon. Kasi yung para siyang maliit na ang tawag dyan lake, parang isang maliit na lake na doon na napupunta ang mga tubig. Kaya lang nang ayusin yung Clupa, tinabunan lahat yung dinampingan, kaya wala nang mapupunta ng tubig. Kaya siguro sa habang nag-i-improve ang isang city, hindi natin mahayaan, hindi natin namamalayan na yung dapat lugar na mapupunta ng tubig ay ngayon ay tinitirhanan ng mga tao. Kaya saan pupunta yung tubig? Ay di sa kabahayan na ng mga tao. Wala tayong magawa kasi ang mga development na nangyari sa ating barangay, sa ating lungsod. So, yung mga hindi pa po nakapagbayad sa inyo ng buhis, magbayad na po kayo ngayon habang andun pa sa City Hall. Isang circle lang po doon ang babayaran, lahat na po andon.
pati yung sa barangay nyo, andun na rin po. Kaya mas maigigi po, ngayon pa po ngayong January, bayad na po tayo. Kasi yun naman po binabayad natin sa ating gobyerno ay para din po naman yan sa mga pagplano ng ating lokal ng gobyerno na tinutulong din naman sa atin, sa mga mamamayan. At siyempre, habang tayo naman dito nasa city, kailangan din po nating makipagtulungan sa ating gobyerno. Ano pa? Meron ata ngayon bago, di ba yung sa segregation natin? Ang mga sari-sari store po, sa totoo lang po, madaming waste. Alam niyo ba yung mga plastic? Madami pong plastic na mga wrapper na natatapon doon sa basura. Siguro kung titingnan niyo po ang inyong mga basura sa inyong tindahan, usually po ang basura po doon, siguro mga 90% puros po yung plastic. At yung maliit na parte lang po niyan, yung karton. Pero sa mga karton naman dito sa amin sa tindahan, hindi yung gaano problema. Kasi yung karton naman na yun ay nabibili. Ang pinagbibili po namin dito yung mga boxes, yung mga empty boxes, assorted lang po ang size. Halimbawa, yung bibili ka ng isang pirasong box, ang binta po namin yan ay 3 pesos lang po. O kaya kung mangailang kayo ng karton na basyo, pwede po kayo dito sa amin bumili. At ano pa? Yung mga basyo ng harina, asukal, asin, o yan din po ay nilalagyan natin ng basura. At kung gusto niyo rin po bumili ng ganyan, ang empty sacks po, ang pinta po natin dito sa tindahan ay 5 piso lang po yun. Parang pambayad lang sa paglinis ng sako. Pero anyway, magamit naman at nako-convert pa naman sa pera. Kaya nakakatulong din naman tayo sa ating mamamayan. Kaya po, di ba kahit na po yung karton maliliit lang po yun, kapag naipon nyo po yung isang buwan, sa amin po minsan sapat na po pambayad namin yun sa tubig. Yung consumption namin sa tubig, yung sa bill namin sa tubig, sapat na po yun, yung naiipon namin sa mga cartons at mga basyo ng sako. O kaya yan po ang mga tips siguro pwede kong i-share sa inyo na yung karton natin ay nabibinta pa po yun, yung mga empty sacks nabibinta pa po yun, at ano pa. Kaya halos sa tindahan naman marami tayong pwedeng gawing pera pa rin. At ang ginagawa ko po doon, yung let's say, yung nabinta natin sa mga na-recycle natin na karton at yung basyo, ay siniseparate ko po yun ng lalagyan para pag end of the month, bubuksan mo na lang yung lata. Nakalagay lang yan po sa isang lata. Para pag end of the month, bubuksan mo, kukunin mo na yung pangbayad. At yan lang, ganun ang style niyan. Okay? At ano pa mga suki? Ano pa ang gusto niyo malaman? Sige nga pala. Kapag meron po kayong concern at gusto niyo gawing topic natin sa ating mini podcast, mas maigi siguro ilagay niyo doon sa comment section para at least naman malaman ko kung ano ang reaction niyo o ano ba. Anong gusto niyo pag-usapan natin? Ano bang mga tanong niyo na kailangan kong sagutin? Kasi napaka-importante po ng ating mga interaction kasi ito naman lang po ang ating way para mag-communicate para sa aking mga suki. At bilang po sa pagtatapos, aking pong inimbitahan yung mga aking suki doon sa parte ng sa may terminal. Anong tawag doon? Parang hindi triangulo. Malayo naman natin yan. Doon sa Haringka naman, meron tayo dyan customer. Doon sa part ng San Felipe, meron din. Dyan po sa Karangahan, doon po sa may parte ng Libuton, meron din po tayong clients na nakakarating pa rin dito. At yung urban doon sa may malapit sa yung terminal ng jeep. Basta pag pupunta dyan sa may bagong bayan, nakalimutan ko kasi yung pangalan ng terminal. Ngayon, dito naman sa Meter Homes, yung mga suki tayo dyan. At sa Vilmar Homes. Dito din naman sa Philiville, yung mga estudyante ng dito po yung mga high schoolaner dyan. Ayan, palagi po nagpapaprint yan dito sa amin sa store kasi meron tayo dito pang print.
Kung gusto niyo pong mag-print, available din po yan. At makakatulong naman po yan sa inyo. Dyan na po magtatapos ang ating mini podcast ngayong gabi. At bukas na naman natin to i-upload sa ating social media page, sa ating Facebook account, at sa ating YouTube channel. Wag niyo pong kaligtaang mag-subscribe at mag-like, mag-share para pa naman po kumbaga para medyo lumaki-laki naman kahit kaunti ang ating channel. Kung nagustuhan niyo po yung ating mga ginagawa sa araw-araw, sana po ay mag-comment din po kayo. Diyan na lang po magtatapos. Bye-bye!